Si Joel Embiid na ba ang susunod na Shaquille O'Neal? Rob Pelinka, nilantad kung ano ang kukunin sa deadline. At Warriors hindi papayag na Lakers at Spurs lang ang mag-improve sa West. Ang daming mawawala sa roster ng Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Kung pag-uusapan lang ang greatest center sa NBA history, si Shaquille O'Neal ay hindi nakaduda-dudang nasa ibabaw bilang isang 4-time champion at 3-time finals MVP. Sa modern game, si Joel Embiid ay sinusubukan ang kanyang pinakamahusay para masunod ang daan ni Shaq patungo sa pagiging dakila, ngunit mahaba pa ang kanyang dadaanan bago niya maabot ang level na ito. Si Shaquille O'Neal ay kasalukuyang sinabi ngayon sa The Big Podcast na kailangan nitong mag-step up para sa kanyang resume upang magkaroon ng iilang bigat. Na ayon kay Shaq, alam ng lahat kung ano ang kaya niyan gawin. Ngunit, kaya mo bang gawin ito sa malaking sayaw? Kaya mo bang makuha ang mga numero sa malaking sayaw? Maging kaya mo bang mauwi ito sa bahay at isarado ang deal? Ang Lakers legend ay hindi pa dito nagtapos. Sa isang interesadong twist, si O'Neal ay nagtungo para ipaliwanag kung bakit si Jokic pa rin ngayon ang best center sa liga kahit na kumpara sa reigning MVP. Ang lahat ay alam na si Joel Embiid ay ang best big man kung sakaling pag-uusapan lamang ang numero at ang mga bagay na ito. Ngunit si Jokic ang nakagawa ng malaking sayaw at tinapos ang lahat na ito. Ito ay napakahirap makipag-argumento laban dito sa kaso ni Shaq. Bilang isang napakahusay tulad ni Embiid, kung paano nga ba ito naging produktibo noong season patungo sa taon na ito, hindi pa rin nito na-delivered ang pinakamalaking bagay na gustong makuha ng lahat. At ito nga ay ang championship. Bagaman, si Nikola Jokic ay ganap ng 2-time MVP kasama ang championship sa kanyang resume. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa hamon ni Shaq dito kay Joel Embiid? Sa ibang balita naman mga kaibigan, sa 19-19 record sa season na ito, ang Los Angeles Lakers ay malinaw na wala pa rin sa tamang lugar sa ngayon at ang pangangailangan ng reinforcement ay isang ebidensya. So far, walang sinuman sa roster ay ang kayang mag-step up at makapag-provide at ang kanilang hinahanap ay makikita lamang mula sa tulong sa labas. Ayon sa report ng insider na si Jovan Buha, ang Lakers GM na si Rob Pelinka ay magiging aktibo sa trade sa season na ito at siya ay hanap ngayon ang specific players na makaragdag ng shooting at shot creating. Na ayon sa detalye, ang unang pangangailangan ng Lakers ay kailangan nilang ma-address ang offense end, magdala ng more shooting, magdala ng another off-the-dribble scorer bago pa man ang deadline. Dahil sa ngayon, ang tulad lamang ni LeBron at AD ay ang nakakapagtala ng 30 points sa bawat gabi, ngunit nakikitang hirap pa rin ngayon ang team, ayon kay Buha. Ang Lakers ay nakaasa lamang sa halos depensa para sa nakaraang seasons na naglalaro si LeBron sa team. At sa summer, sila ay dinoble ito ng pinapirma nila, ang tulad ni Taurean Prince and Cam Reddish para maglaro sa wing. Ngunit ngayon, ang kaso sa Lakers na nararapat gawin ay ang mapa-improved ang opensa dahil sa mga nahihirapang players sa loob ng roster, maliban na lamang kay LeBron James at Anthony Davis. Ang tanong, sinong manlalaro ang totoong pwedeng makuha? Sa Toronto, ang resulta sa OG Anunoby trade ay ang nag-iwan ng iilang pagtataka kung si Pascal Siakam nga ba ang susunod sa listahan at siya ang isang manlalarong makakapagbigay sa Lakers ng iilang tamis sa both ends sa floor. Kung sakaling ang presyo ay medyo mataas para kay Siakam at Zach LaVine, ang tulad ni Alex Caruso ay tiyak na maging angkop sa team dahil siya ay kayang gawin ang lahat sa court. Ano man ang mangyari, si Rob Pelinka at ang Lakers ay magiging abala sa susunod na linggo. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa target ngayon ng Lakers? At speaking of mapa-improved ang roster, ang Golden State Warriors ay pinanood ang season na ito mula sa masama patungo sa malala, matapos silang nahulog ngayon sa 17-20 record kasama ang 36-point loss laban sa New Orleans Pelicans sa bahay.
Ang Warriors roster ay kasalukuyang nabubuo ngayon na sila ay wala sa pananaw bilang isang contender team kasama ang play-in appearance na posibleng dadaanan nila. Ito ang best case ng team sa ngayon. Ngunit ang Lakers ay naipakita ang milagro noong huling season kung paano nga ba nila binago ang kanilang swerte sa franchise mula sa play-in patungo sa Western Conference Finals. Ngayon, ine-report na ang Warriors ay interesado kay DeJounte Murray kasama ang Hawks guard na ngayoy kasapi na sa trade block. Maliban sa Warriors, ang Lakers at Spurs ay ang mga teams na naging interesado rin sa player. Sa halip na hayaang mag-approved ang two Western Conference teams, ang Warriors, mga kaibigan, ay pwedeng gumawa ng major move para mapa-improved ang kondisyon sa kanilang roster at ito ay sa pamamagitan sa addition sa manlalarong hindi lamang si Murray, ngunit ang isa rin sa nakikilalang subok ng sentro na siyang willing gumawa ng maruming trabaho na si Clint Capela. At para mangyari ito, ang Warriors ay kailangang isuko sina Andrew Wiggins, Gary Payton II, Moses Moody, 2027 first-round pick ng GSW, 2026 second-round pick at 2028 second-round pick. Habang ang Golden State ay matatanggap sina DeJounte Murray at Clint Capela, ang Warriors ay magagawa ang malaking hakbang na ito para ipadala ang 2 second-round picks pabalik sa Atlanta kasama ang first, ang misfiring Andrew Wiggins, defensive guard, na tulad ni Gary Payton II na siyang tiyak na angkop kasunod sa tabi ni Trae Young at ang talented young prospect na tulad ni Moses Moody. Ang parehong two teams ay mas lalakas. Ang Hawks ay sinubukan na si Trae at Murray duo, ngunit tila tanaw na napakarami pang bagay ang dapat ayusin. Kung sakaling gagawin nila ang move na ito, makakapag-move on sila kay DeJounte at bigyan ng kanilang young core ng tsansa para kuminang sa season na ito at planuhin ang pag-retool sa susunod na summer. Kung hindi, ang ipatuloy ang saga para sa another year ay magtatapos na masisira ang halaga ni Murray bago pa man nila ito isusuko. Similar sa nangyari kay John Collins na kung saan binigyan nila ito ng labis na halaga ngunit nag-uwi sa mababang nakuha. Para naman sa Warriors, mabibigyan nila ng starting role si Jonathan Kuminga kapalit kay Andrew Wiggins. Makakapagbuo ito ng strong defensive frontcourt kasama si Draymond Green at passable sa kasama sa tabi si Capela kung sakaling mangyari ang deal. Ang backcourt ay makikitang magiging starter kasama si DeJounte Murray at Klay Thompson bilang magiging primary offensive option habang sa bench lineup naman kasama ang point guard na si Chris Paul. Ito rin ay makakapagbuo sa fierce 7-man rotation kasama ang tulad ni Trayce Jackson-Davis, Dario Saric at Brandon Podziemski na magpupuno dito nang sa gayon tuluyang magiging napakalakas na lineup ito at magiging tunay na banta muli sa Western Conference. Ang Warriors ay hindi na kaya ang ma-afford na mag-aksaya ng another year sa prime ni Curry. Ang trade na ito ay makakapagbigay sa kanila ng fighting chance para baliktarin ang kanilang kapalaran sa season na ito at isang oportunidad na mapanatili ang core. Anong masasabi niyo mga kaibigan tungkol dito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.